Imbes na mapangiti, mapapangiwi ka sa paggawaan ng candy na ito sa Tondo, Maynila. Ang not so sweet kasi na katotohanan, ang affordable candies ay kinakamay lang sa maruming pagawaan at paborito raw na giveaway sa mga children's party. Mapapa-I want candy pa ba ang mga bagets niyan? Isang best-kept secret ang ating ibubulgar. Isang malita pwesto sa eskinitang yan ang itinuturo kapag naghahanap ng mga candy na pambenta o pang-party. Ang mismong eskinitang ito sa Moriones Street sa Tondo, Manila, minsan ang itinampok sa investigador noong taong 2011 at 2012. Humigit kumulang 12 taon na po ang nakalilipas. Minsan ang nai-report ng investigador ng bayan na si Ginoong Mike Enriquez ang paggawaan ng candy na ito sa Tondo, Manila. Dito, isinawalat ni Ginoong Mike Enriquez kung paano ho gawin ang mga candy. Yung mga batya kung saan po ibinababad, yung mismong kending ginagawa ay nasa ilalim o nasa ibabaw po ng kulungan ng mga manok at nasa ilalim naman ng tuntungan ng mga alagang manok. Nasa batya lang po ang mga content ng candy na ito at doon na mismo inihahalo, isinasampay po yung candy ng mga taong walang suot pang itaas kung saan-saan lang. Nakunan din ho kung paano pagputol-putulin yung mga candy kapag ito'y tumigas na. Gamit ho yung gunting nakuha sa camera naku talaga namang kinakalawang na. Ang paggawaang ito ng candy, proven and tested na noon na may mga violation dahil sa kawalan ng permit at bagsak sa sanidad o kalinisan ng lugar. Makalipas ang higit 10 taon na balitaan ng resibo na may mga nag-ooperate na paggawaan ng candy sa parehong eskinita. At ayon sa asset na tinawag naming si Crystal, sa halip na natuto sa pagkakamali ng mga paggawaan noon, candy kadiri pa rin daw. Oh no! Yung iskinita kasi napakaliit. Tapos tabing ilog. Mayroon tindahan na napagtanungan ko kung saan yung paggawaan ng candy. Sabi niya, hilera lahat yan. Nagsisimula ang paggawa ng candy na madaling araw sa loob ng isang bahay. Ito yung pagawaan ng candy. Opo, Bilihan na. Makikita agad dito ang ilang plastic ng candy na ready na for delivery or for pickup. Isang nagngangalang Nonoy ang kanyang nakausap. Tinanong siya nito kung ilan nga ba ang o-orderin niyang candy. Ang benta sa makukulay na candy, 28 hanggang 35 pesos para sa isang buong pack. Pagbili ko ulit, binigyan nila na ako ng discount. Nakuha ko na ng 28 pesos. Binigay nila sa akin. Habang nasa loob ng pagawaan, tumambad kay Crystal ang hindi sweet, kundi mapait na katotohanan. Susunod! Kapansin-pansin din ang tila hindi nawalis ang paligid na pinagpapatungan ng kaldero na ginagamit sa pagluluto ng mga candy. May mga supot ng basura sa tabi, nilalangaw at parang mapasa-masa pa ang sahig. Abangan mamaya! May mabigat na paratang ang babae sa kanyang tatay-tatayan na matagal umanong inilihim ng kapatid niyang tinawag naming si Mika. Ano kaya ang sikretong ibinunyag ni Mika? May ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Ang paggawaang ito ng candy, proven and tested na noon na may mga violation dahil sa kawalan ng permit at bagsak sa sanidad o kalinisan ng lugar. Wala daw ni isa ang nakagwantes habang nilalagay sa mga supot ang bagong lutong candies. Yung mga naabutan ko na pagre-repack, siyempre may init-init pa rin sila pero tapos na yung niluto nila. Wala silang mga gloves, tapos may mga nangangamot pa sa buhok, tapos diretso doon sa candy. Bukod dito, kapansin-pansin din ang tila hindi nawalis ang paligid na pinagpapatungan ng kaldero na ginagamit sa pagluluto ng mga candy. May mga supot ng basura sa tabi, nilalangaw at parang mamasa-masa pa ang sahig. Makikita rin na ang mga candy halos matapakan na ng mga trabahador. Kuya, di ba kinakain po yan? Yung sahig nila, tiles siya, pero siyempre makalat. Tapos yung mga naabutan ko, may mga naglalakad-lakad pa roon ng mga pusa. Sa itsura po nitong mga candy na nasa aking harapan ngayon, tiyak ko, mahuhumaling yung mga chikiting. Ika nga nila, it comes in different sizes and shape. Meron tong puso,
Meron parang mga pabilog-bilog dito. At meron din yung paikot-ikot lang doon sa straw. Kung packaging ho ang pag-uusapan, nakabuhol ho siya, oh. Nakabuhol lang siya ng ganyan. Pag natanggal mo itong parang staple, alisin nyo na ho yung plastic. Ayun na ang candy. Amoy icing sa cake. Pero parang may naamoy ho akong sobra ho ang tamis. Sobra ang sugar. Para ho bang ganon? Para makasiguro sa kalidad ng kanilang produkto, bumili si Crystal ng mga candy. Minabuti ng resibo na ipatest ang mga ito sa isang Food and Drug Administration o FDA accredited na testing facility. Lumalabas na mayroong presence ng mga bakterya ang mga kending aming pinatest. Marami rin kasing factors na nagka-come into play kaya nakakita tayo ng ganong counts pagdating sa lab, no? From yung raw materials and then yung mismong production, kung paano siya hinandle after ng production, logistics, hanggang sa makarating siya sa packaging. Bagamat inisyal pa lang ang mga resulta na ibinigay sa resibo, makikita na malayong malayo na ang resulta ng candy samples mula sa reference o safe range ng Food and Drug Administration standards. For yeast and molds, after 3-day incubation, actually hindi pa siya tapos kasi up to 5 days, pero may nakita na tayong 70 colony forming units per gram. Ang pasadong range ng sugar confectionaries para sa coliform ay less than 10 colony forming units o CFU per gram. Pero sa initial pa lang na testing ng candy samples, tumuntong na sa 10 CFU per gram ang nakitang coliform. Ang pasadong range naman para sa molds o amag ay less than 10 CFU. Pero ang ating tantalizing candies nasa 70 CFU per gram na. Ibig sabihin, pwede itong makasama sa kalusugan ng mga parokyano ng Pagawaan. Talaga nga namang wala kayong kadala-dala, sir, ha? Ang mismong eskinitang ito sa Moriones Street sa Tondo, Manila, minsan ang itinampok sa investigador noong taong 2011 at 2012. Tila, walang nagbago sa kalagayan ng mga pagawaan sa parehong lugar. Ngayon, ang lokasyon ng pagawaan, maliit at hindi pa rin malinis. Ang palangganang ito, kamukhang-kamukha sa ginagamit nila ngayon. At higit sa lahat, nakahubad pa rin ang mga mano-manong gumagawa ng mga candy at walang suot na anumang gloves at hairnet. Mga sir, instant pampalasa po ba yan sa ating candy? Dahil sa mapapait na katotohanang nalaman ng resibo, inilapit namin sa Sanitation Department ng Manila City Hall ang mga natuklasan. Isang bahay sa Prudential Street ang unang pinuntahan ng mga inspektor. Sa City Hall po, regarding this operation ninyo, Nagkagawa po kayo ng candy. kasi nagpa-process ka, kasi nanapakan namin ng permit. Permit, wala po kami permit. Hindi po pwede yung gumagawa ka at pagkatapos ibebenta. Wala naman sila. So, paano yung ginagawa? Kung nga po, hindi lahat ng niluluto ito pwede. Sa isa pang bahay, ang mga kaldero at banyera nasa tabi lang ng nilalangaw na basurahan at maging ng inidoro. Ibig sabihin, gumagawa kayo pag may order. Depende po sa dami. Kasi provided pa rin kayo ng mga permits. Hindi na po basta... Halimbawa, kung gusto namin kumuha ng permit, saan po kami makakakuha ng yung ano talaga? City Hall po. City Hall. Saan po ninyo nag-deliver yung mga order po? Dinidistribute po nila sa mga nag-order dito sa kanila. Ano po ang plano nyo pong gawin? Isusunod po kami doon sa ano nila po para kumuha po ng permit, proper sanitary po, para tuloy-tuloy din po yung business namin na hindi po siya. Kita rin sa labas ng paggawa ng isang bote na ayon sa may-ari ay pang-flavoring daw nila. FDA ba yan? Walang FDA. Wala, sa divisoria niya lang, ano eh. Actually, lahat doon mali eh. Kasi, kung babasahin natin yung process flow ng mula kung saan nila kinuha yung raw materials nila, kung katulad ng sinabi ng kasama namin, expiry date, yan ba'y aprobado ng FDA. Ngayon, doon nakita nyo naman sa preparation area nila, hindi na nagko-conform doon sa standard natin. Tapos, yung mga gamit nila, doon sa labas, doon nagtitimpla, yung mga resources nila,
nakakategory natin as doubtful source. Pati yung tubig na gagamitin nila. Sa patong-patong ng mga violation na nakita ng mga kawani ng City Hall, pansamantalang ipinasara ang mga pagawaan ng candy. Binigyan sila ng palugit para ayusin ang kanilang negosyo sa loob ng 7 araw. Bibigyan nila Doc ng consideration niya para makapagtayo ng isang livelihood na may giya, may guide ng mga inspector natin kung paano pag-process, siguro pagkuha ng health certificate bago nila hawakan yung pagkain na ipoproseso nila. Kilala bilang matamis at nakakapangiti sa karamihan ng mga matatamis at kaakit-akit na candy. Pero sa ganitong mga pagkakataon, aasa ang resibo. At maging maraming parokyano na maisaayos ang ganitong mga negosyo para hindi simangot at posibleng sakit ang maiatid nito sa mga customer, lalo na sa mga kabataan.